matuto at maaliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kamusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga bagong uploads. Huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa mga tropa niyo para marami pang makasali sa ating talakayan. Kung gusto nyong ma-feature sa ating susunod na podcast episode, mag-iwan lang kayo ng comment sa video na ito. Ngayon mga ka-LE, dahil nagsisimula na tayong pumasok sa panibagong taon at excited na tayong harapin ang taong 2026, alamin natin ang kwento sa likod ng paraan kung paano ba natin tinatala ang oras at panahon. Paano ba natin naimbento ang ating modernong timekeeping system? Saan nagmula ang ating kalendaryo at paano natin ito na-i-record? Saan nagmula ang konsepto at pangalan ng mga buwan, araw at linggo? At alam nyo ba na noong panahon ng mga Romano, 10 lamang ang buwan sa loob ng isang taon? Anong mga nangyari at bakit ito nadagdagan? Naku mga ka-LE, kumuha na kayo ng nilupak at kape. Umupo at mag-relax dahil aalamin na natin ang siyensya sa likod ng ating kalendaryo. Ang kasaysayan ng kalendaryo ay halos kasing haba ng kasaysayan ng sibilisasyon ng tao. Dahil pagsasaka at pangangaso lamang ang kinabubuhay ng mga tao noon, mahalaga at praktikal para sa mga sinuunang kultura na mabantayan at maitala ang pagtakbo ng panahon. Kinakailangang matutunan ng ating mga ninuno ang cycle ng seasons dahil dito nakadepende ang kanilang pangangaso, pagsasaka at pag-aani. Ang isang sibilisasyong umaasa sa pagsasaka ay makakaranas ng taggutom kung sila ay magtatanim sa maling buwan ng taon. Kung hindi nila mapaghahandaan ng taglamig at tagtuyot, ang kanilang sibilisasyon ay mamamatay. Ganon din ang mga mangangaso mga ka-LE. Kailangan din nilang mamaster ang cycle ng seasons dahil ang instinct ng mga hayop na kanilang hinahunting ay nakadepende rin sa seasons. Ang migration patterns at pagpaparami ng mga hayop ay nakadepende sa klima at iba pang mga signals na binibigay ng kanilang environment. Ang isang pamilya ng mga mangangaso ay hindi makakasurvive kung hindi nila alam ang magiging galaw ng mga hayop sa hinaharap. Ngayon mga ka-LE, dahil sa mga hamon na ito, ang ating mga ninuno ay nakagawa ng iba't ibang paraan kung paano nila i-record ang cycle ng season at ang pagtakbo ng panahon. Konektado sa mga bituin ang mga sinaunang kalendaryo na ginawa ng ating mga ninuno. Nakakatulong kasi ang mga constellation, araw at buwan upang matrack ng mga tao ang pagtakbo ng panahon. Napansin nila na may mga constellation na laging lumilitaw sa langit tuwing paparating na ang taglamig at tag-init na tila ba nagsisilbing babala ang mga bituing ito sa paparating na taghirap at tagsagana. Ngayon mga ka-LE, ang pinakamaagang kalendaryo na nadiskubre ng mga archaeologist ay mula sa panahon ng Bronze Age. Ito ay mula sa pinakamatatandang sibilisasyon ng Mesopotamia tulad ng mga Sumerians, Akkadians, Babylonians at Persians. Isa sila sa mga pinakaunang kultura na gumawa ng sistema ng pagtatala ng oras sa tulong ng mga natural cycles kung saan kanilang naimbento ang konsepto ng days o araw, lunar cycles o months, at solar cycle o year. Ngayon mga ka-LE, pag-usapan na muna natin ang mga units of time na ginagamit natin sa ating mga kalendaryo at kung ano ang kanilang inirerepresenta sa ating kalikasan. Ang one day o isang araw ay tumutukoy sa rotation ng planet Earth. Dahil umiikot ang bilog nating mundo, kalahati lamang ng Earth ang nasisinaga ng araw sa lahat ng oras, habang ang kalahati naman ay madilim. Ito ang rason kung bakit meron tayong araw at gabi. Ang one day ay binubuo ng approximately 24 hours.
Ang konsepto naman ng 1 month o isang buwan ay nagmula sa moon cycles. Ito ay tumutukoy sa pag-ikot o pag-orbit ng buwan sa Earth at ito ay nangyayari sa loob ng 29.5 to 30 days. Ito ang timekeeping system na ating naimbento upang hati-hatiin ang isang taon. Ngayon, hindi na tayo magtataka kung bakit buwan ang tawag nating mga Filipino sa month. Ang isang taon naman mga ka-LE o 1 year ay ang mas malaking timekeeping concept dahil ito ay tumutukoy sa revolution ng planet Earth sa araw at ito ay nangyayari sa loob ng approximately 365 days. Ngayon mga ka-LE, heto na ang nagbibigay ng problema sa ating timekeeping system. Ngayon mga ka-LE, ang nakikita nyo ngayon dito sa laptop ko ay isang example ng kalendaryo para sa taong 2026. Yan ay mula sa website na Time and Date. And gusto kong pagmasdan natin yung bilang ng araw kada month sa kalendaryong ito. At kapansin-pansin na hindi pare-parehas ang bilang ng araw sa kada buwan. May mga buwan tulad ng April, June, and September na binubuo ng 30 days. At may mga buwan din na binubuo ng 31 days tulad ng January, March, and May. Ngayon, ito yung interesting mga ka-LE. Tingnan niyo yung month ng February. Binubuo siya ng 28 days lamang pero nadadagdagan siya ng isang araw tuwing pumapasok tayo ng leap year. Ngayon, ang susunod nating leap year ay sa taong 2028. And makikita nyo dyan na nadagdagan siya ng isang araw. So, sa discussion natin ito mga ka-LE, tandaan nyo yung konsepto ng leap year dahil pag-uusapan natin yan maya-maya lamang at ipapaliwanag ko kung bakit yan nangyayari. Pero sa ngayon, sagutin muna natin kung bakit ba ganito kagulo ang ating kalendaryo. Ngayon mga ka-LE, hindi perpekto ang ating timekeeping system. Sa katunayan, kaya nga hindi pare-pareho ang bilang ng days sa loob ng bawat month natin ay dahil ina-adjust natin ang ating kalendaryo alinsunod sa tunay na cycle ng solar system. Sa oras kasi nalagyan natin ng bilang o numero ang mga oras at araw na ito, mapapansin natin na hindi sumasakto ang ating kalendaryo sa galaw at posisyon ng mga celestial bodies. So, ano bang ibig sabihin nito mga ka-LE? Halimbawa na lang, para maging simple, itinuro sa atin na ang isang araw ay naglalaman ng 24 hours. Pero sa katunayan, ito ay binubuo lamang ng 23 hours and 56 minutes and 4 seconds. Hindi ito eksaktong 24 hours. Itinuro rin sa atin na ang isang month ay binubuo ng 30 to 31 days. Pero ang totoong moon cycle mga ka-LE ay binubuo lamang ng 29.5 days. At hindi ito sasakto kapag dinivide natin yan sa 365 days ng isang taon. Ito pa mga ka-LE, may problema rin sa tuwing binibilang natin ang 1 year. Upang madali nating maunawaan, itinuro sa atin na ang isang taon ay binubuo ng 365 days. Pero hindi talaga sakto sa number of days na yan ang orbit ng ating mundo sa araw. Sa tuwing umiikot ang Earth sa araw, hindi nito nababalikan ang eksaktong lokasyon kung saan ito nagsimula. Upang makabalik ang ating mundo sa lokasyong sinimulan nito, kinakailangan pa nating mag-antay ng karagdagang 6 na oras. So, ibig sabihin nito mga ka-LE, 365 days and 6 hours ang tunay na tagal ng isang taon dito sa Earth. Tandaan nyo yan mga ka-LE dahil babalikan natin yan maya-maya lamang. Ngayon mga ka-LE, ang mga komplikasyong ito rin ang rason kung bakit meron tayong leap year. At kinakailangan nating balikan ng Roman Empire upang malaman natin kung paano nila ginawa ng paraan para maging maayos ang ating timekeeping system ngayon. Ngayon mga ka-LE, ayon sa Roman account, ang original na kalendaryo ng Roman Empire ay binuo ng kanilang maalamat na hari na si King Romulus noong 738 BC. Sinasabing nagsisimula ang isang month sa kalendaryong ito tuwing natatanaw na ng mga astronomer priest ang new moon sa kalangitan. Ibig sabihin nito mga ka-LE, ang pagpasok ng new moon ay ang marka ng pagsisimula ng bagong month para sa kanilang kalendaryo. Ang tawag ng mga Romano sa first day of the month ay calends at ito ay nangangahulugang to announce.
Noong mga panahong iyon kasi mga ka-LE, ina-announce ng mga pare sa publiko na namataan na nila ang new moon sa langit at ito ang simula ng panibagong month. Sinasabing dito nagmula ang salitang kalendaryo na alam na natin ngayon. Ngayon mga ka-LE, dahil ang isang lunar cycle ay binubuo lamang ng 29.5 days, ang kada month sa sinaunang Roman calendar na ito ay binubuo ng 29 to 30 days lamang. Dahil dito, kulang ang araw sa kanilang kalendaryo at ang isang taon sa kalendaryong ito ay hindi nire-representa ang pag-ikot ng Earth sa araw. Kaya madalas hindi tumutugma sa seasons ang kanilang pagtatala ng oras at panahon. Dahil may kinalaman sa seasons at religious festivals ang kanilang kalendaryo, sinasabing ina-adjust ng Roman Empire ang mga pagkukulang sa kanilang kalendaryo tuwing taglamig. Sa pagpasok ng winter, sinasabing sinususpinde ng Roman Empire ang kanilang kalendaryo at hindi nila binibilang ang mga araw ng taglamig. Ibabalik na lamang nila ang kalendaryo kapag nagsimula ng muli ang tagsibol. Dahil dito, umaabot sa 60 plus ang mga araw na hindi nila na itatala sa kanilang kalendaryo taon-taon. Ngayon mga ka-LE, ang simula ng taon sa kalendaryong ito ay nag-uumpisa sa tagsibol sa buwan ng March at nagtatapos sa pagsisimula ng winter. Ang 10 months sa ancient Roman calendar na ito ay tinatawag nilang Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, at December. At ang mga months na yan ay binubuo ng 30 to 31 days. Ang pangalang Martius para sa buwan ng March ay mula sa pangalan ng Roman god na si Mars. Ang pangalang Aprilis o April ay pinaniniwalaan naman na mula sa Roman word na aperere o to open. Sa buwang ito kasi bumubuka o namumukadkad ang mga bulaklak. Ang Maius o May naman ay mula sa Roman goddess na si Maya. Ang Junius o June ay mula sa pangalan ni Juno, ang reyna ng mga Roman gods, habang ang Quintilis hanggang December naman ay nangangahulugang 5th, 6th, 7th, 8th, 9th at 10th. Ngayon mga ka-LE, kapansin-pansin na wala pa ang mga months ng January at February sa mga months na ito, hindi ba? Well, kaya wala pa ang mga months ng January at February dito ay dahil, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi pa binibilang ng Roman Empire ang mga araw ng taglamig noong mga panahong iyon. Ngayon mga ka-LE, ang hari na nagreforma ng kanilang 10-month calendar ay si King Numa Pompeius. Dinagdagan niya ng 2 months ang kanilang kalendaryo upang kanilang maitala ang 60 plus days ng winter na hindi nila originally binibilang. Ang karagdagang mga months na ito, ang January at February, ay kanilang inilagay sa dulo ng kalendaryo. Sa paghahari ni King Pompeius, ganito ang pagkakasunod-sunod ng mga months. Ang unang buwan ng taon ay ang March at ang pinakahuli naman ay ang February. Ngayon mga ka-LE, ang posisyong ito ng February sa dulo ng kalendaryo ay ang paliwanag kung bakit sa month na ito tayo naglalagay ng extra 1 day tuwing leap year. Ngayon mga ka-LE, sa pagpasok ng taong 46 BC, nireporma ni Julius Caesar ang kalendaryong ito. Ginawa niyang 30 to 31 days ang bilang ng mga araw sa halos lahat ng months at 28 days naman sa month ng February dahil ito ang nasa dulo ng taon. Sinasabing ginawa ito ni Julius Caesar dahil na-impluwensyahan siya ng mga ancient Egyptian calendars. Isinama nga rin niya sa bagong kalendaryong ito ang iba pang konsepto na naimbento ng mga Egyptians tulad ng leap year. Kaya naman kada 4 years, ang Roman Empire sa pamumuno ni Julius Caesar, tulad natin ngayon, ay nagdaragdag din ng 1 day sa month ng February tuwing leap year. Ngayon mga ka-LE, pag-usapan na natin itong leap year. Tandaan niyo pa yung sinabi ko kanina na ang isang taon ay binubuo ng 365 days and 6 hours? Ang butal na 6 na oras na ito kasi ang rason kung bakit meron tayong leap year. Nangyayari ito dahil sa tuwing umiikot ang Earth sa araw, hindi ito nakabalik sa orihinal na posisyon nito sa space. Para makabalik ang Earth sa pinagsimulan nito, kinakailangan pa nating mag-antay ng 6 na oras. Ngayon mga ka-LE, para maging praktikal, hindi na lang natin isinasama ang butal na 6 na oras na ito sa kalendaryo taon-taon. Sa halip, iniipon natin ang 6 na oras na ito hanggang sa tayo ay makabuo ng 24 hours, na equivalent naman sa isang buong araw.
Kaya kapag tayo ay nasa leap year, nagdadagdag tayo ng isang araw sa ating kalendaryo dahil doon lang natin isinasama sa bilang ang mga 6 na oras na ating inipon sa loob ng nagdaang 3 taon. So, sa susunod na mayroon kayong makitang karagdagang araw sa buwan ng February, lagi niyong tandaan na yun ang kabuuan ng mga 6 na oras na ating inipon. Ngayon mga ka-LE, mabalik tayo sa kalendaryo ni Julius Caesar. Nang maglaon, nagpa siya si Julius Caesar na gawing unang month ang January sa halip na ang March. At dahil dito, naging pangalawang month tuloy ang January, ang buwan kung saan tayo nagdadagdag ng isang araw tuwing leap year. Ito ang sagot sa mga taong nagtatanong kung bakit sa second month of the year tayo nagdadagdag ng araw tuwing leap year at hindi sa December na dulo. Dahil noong hindi pa nire-reforma ni Julius Caesar ang ayos ng mga month sa kalendaryo, ang February ay ang month na nasa dulo at hindi ang December. Ngayon mga ka-LE, nang pumanaw si Julius Caesar noong 44 BC, ipinangalan sa kanya ng mga Romano ang isang month upang siya ay mabigyan ng parangal. Ang buwan ng Quintilis ay kanilang pinalitan at ipinangalan nila ito kay Julius Caesar. Ang month na ito ay mas kilala na natin ngayon bilang July. Sa paglipas ng panahon, ganito rin ang nangyari sa buwan ng Sextilis. Pinalitan ng mga Romano ang pangalan ng buwan na ito at kanila itong ipinangalan sa Roman Emperor na si Caesar Augustus. Ang month na ito ay mas kilala na natin ngayon bilang August. Ngayon mga ka-LE, sa taong 1582 lamang tuluyang na-finalize ang kalendaryong sinimula ng mga Romano at ito ay naganap sa pangunguna ni Pope Gregory XIII. Noong lumipas kasi ang panahon, ang Julian calendar, yung kalendaryo mula kay Julius Caesar, ay hindi na sumasakto sa seasonal events at sa mga religious festivals. Sinasabing nahuhuli ito ng halos 10 araw, dahilan para magkamali ang mga Kristiyano sa araw ng kanilang selebrasyon ng mga religious festivals tulad ng Easter at Christmas. Gusto ni Pope Gregory na isakto sa mga seasonal events tulad ng spring equinox at winter solstice ang kalendaryo ng Kristiyanong mundo. Kaya kanyang nirealign sa solar cycles ang kanilang kalendaryo. Inayos niya ang nakakalitong rules ng leap year at sinakto sa solar cycle ang isang taon ng ating kalendaryo. At dahil dito, naging sakto na sa mga seasonal events ang mga religious festivals nating mga Kristiyano. Ang Pasko ay ang isa sa pinakamahalagang religious festivals para sa ating mga Kristiyano. At kung mapapansin nyo mga ka-LE, kasabay nitong nangyayari ang winter solstice. Ganon din ang isa pa nating religious festival na Easter. Kasabay din nitong nangyayari ang Tagsibol sa Northern Hemisphere. Ang kalendaryong ito na nireporma ni Pope Gregory XIII ay ang parehong kalendaryo na ginagamit pa rin natin hanggang ngayon. At ito ay tinatawag na natin ngayon na Gregorian calendar. Ngayon mga ka-LE, pag-usapan naman natin ang linggo o weeks. Bakit ba 7 days lang ang laman ng 1 week sa kalendaryo natin? Bakit hindi natin ginawang 10 days ang isang linggo? Well, ang konseptong ito mga ka-LE ay nagmula sa Biblia, sa isang ancient Hebrew tradition o concept na kung tawagin ay rest day o Sabbath. Makikita natin ito sa 10 Commandments at ito ay ang ika-4 na utos ng Diyos. Dito, sa Exodus 20 verse 8, pinapaalalahanan ni Moses ang mga Hebrew na panatiliing banal ang araw ng Sabbath o ang ika-7 araw sa pamamagitan ng pagpapahinga at hindi pagtatrabaho. Matatandaan na ito ay isang alingaw-ngaw sa kwento ng Genesis kung saan sinasabing nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw ng creation. Paano naman yung mga araw mga ka-LE? Saan ba nagmula ang pangalan ng mga araw natin ngayon? Ang mga yan ay mula sa pangalan ng araw, buwan, at ng iba pang mga celestial bodies na alam ng mga Romano noon. Ang pangalan ng mga celestial bodies na ito ay pareho sa pangalan ng mga Roman gods na kanilang nire-representa. Ang Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus at Saturn. Ang Sunday ay mula sa Sun at ang Monday ay mula naman sa Moon. Ngayon mga ka-LE, ang ilan sa mga pangalan ng mga araw na ito ay naimpluwensyahan na ng mga Germanic culture kung saan ipinangalan nila ang mga araw na ito sa sarili nilang mga gods. Halimbawa na lang mga ka-LE, ang Tuesday ay Martes sa salitang Latin at yan ay mula sa Roman god na si Mars. Pero noong inadapt ng mga Anglo-Saxons ang konseptong ito, ang Martes ay ipinangalan nila sa sarili nilang god na si Twisdeg o Tiw at dito nagmula ang ating Tuesday. Ganito din ang nangyari sa iba pang mga araw.
Ang Wednesday ay Mercury sa salitang Latin. Dito nanggaling ang Spanish word na Miyerkules at yan ay mula sa Roman god na si Mercury. Pero noong hiniram ng mga Anglo-Saxons ang konseptong ito, ang araw ng Miyerkules ay ipinangalan nila sa kanilang supreme god na si Woden. Dito naman nagmula ang Wednesday na alam na natin ngayon. Ang Thursday sa Latin ay Jovis at dito nanggaling ang Spanish word na Hueves at yan ay mula sa Roman god na si Jupiter. Nang hiniram ito ng mga Anglo-Saxon tribes, ang araw ng Jovis ay ipinangalan nila sa kanilang Diyos na si Thor at dito natin nakuha ang Thursday na alam na natin ngayon. Ang Friday naman sa Latin ay Veneris. Dito nagmula ang Spanish word na Viernes at yan ay mula sa Roman god na si Venus. Pinalitan ito ng mga Anglo-Saxon tribes at ipinangalan nila sa kanilang god na si Friggs at dito nagmula ang Friday na alam na natin ngayon. At ang pinakahuli mga ka-LE ay ang Saturday na mula naman sa pangalan ng Roman god na si Saturn. Eto mga ka-LE, madalas din itong matanong sa akin ng mga tao. Ano ba ang konsepto ng BC at AD? Well, eto ang sagot dyan. Sa modernong kalendaryo na ginagamit natin, ang lahat ng taon ay dinudugtungan natin ng BC or AD. Ang BC ay nangangahulugang before Christ, habang ang AD naman ay nangangahulugang Anno Domini o in the year of the Lord. Halimbawa na lang mga ka-LE ay ang taon na nabanggit ko kanina na 738 BC at ang taon natin ngayon na 2025 AD. Ang BC at AD ay ang label na ginagamit natin upang mailatag natin ang mga historical era sa isang mahabang timeline. Dito, ang estimated year ng kapanganakan ni Jesus ay nagsisilbing palatandaan na naghihiwalay sa magkakalayong historical era. Ang kahulugan ng BC ay before Christ dahil ito ang mga taon kung saan pinaniniwala ang hindi pa isinisilang si Jesus. Sa era ng BC, pabaligtad o pababa sa taong 1 BC ang bilang natin sa mga taon dahil ang taong 1 BC ay ang taon sa BC era na pinakamalapit sa kapanganakan ni Jesus. Halimbawa mga ka-LE, ang Sumerian civilization ay tinatayang nagsimula sa mga taong 4,500 to 4,000 BC. Ibig sabihin nito mga ka-LE, nagsimula ang Sumerian civilization 4,500 to 4,000 years bago ipanganak si Jesus. Pagdating naman sa era ng AD mga ka-LE, tumutukoy naman ito sa mga taong lumipas matapos ipanganak si Jesus. Halimbawa na lang natin ay ang taon natin ngayon na 2025 AD. Ang ibig sabihin nito mga ka-LE ay 2025 years na ang lumipas ng isilang si Jesus. Mahalagang malaman na walang year zero sa timekeeping system na ito. Ngayon mga ka-LE, meron lang akong gustong ilatag na maiksing note. Maraming scholars sa ngayon ang nagsasabi na si Jesus ay posibleng isinilang sa mga taong 6 BC at 4 BC at hindi sa taong 1 AD na una nating inakala. Ngayon mga ka-LE, mabalik tayo. Bukod sa BC at AD, madalas nyo ring maririnig ang BCE at CE. Ang BCE ay nangangahulugang before Common Era, habang ang CE naman ay nangangahulugang Common Era. Iisa lang ang kahulugan niyan sa mga dates ng BC at AD mga ka-LE, pero ang BCE at CE ay ang secular na paraan sa pagsasabi ng mga historical dates. Ang BC at AD kasi ay isang Christian concept at may mga kultura na hindi kabilang sa Kristiyanong mundo. Kaya naman ang BCE at CE ay madalas nating maririnig na ginagamit ng mga non-Christian cultures. At ayan ang kwento sa likod ng ating kalendaryo. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi nyo sa topic nating ito? Naku mga ka-LE, i-comment nyo na sa baba ang mga yan dahil excited na kaming mabasa ang mga comments mula sa inyo. Kaya pala mga ka-LE, no, gusto ko lang humingi ng sorry dahil medyo onti lang na upload natin ngayong taon. Dami kasi nating challenges. I mean, kami. Especially ako. Marami kasi kaming challenges na pinagdaanan ngayong taon. And yun yung reason kaya hindi kami masyadong nakapag-commit sa ating YouTube channel na Learning Express 101. Pero nandito naman ako ngayon and hopefully maging maayos ang ating 2026 at naway maging maayos to para sa ating lahat. Okay, so bago magtapos ang taon, sinadya ko na pilitin ma-upload talaga to kahit na medyo busy pa rin. And of course, hindi pwede matapos ang taon nang hindi ko kayo nababati ng Merry Merry Christmas
and naway magkaroon kayo ng masaganang bagong taon mga ka-LE. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. And gaya ng lagi kong pinapromise, basta nandiyan kayo, nandito lang din ako at hindi ako mawawala, okay? So, magkikita-kita tayo next year at ito ang huli nating video sa taong 2025 AD. And nga pala, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating podcast channel, mag-subscribe na kayo mga ka-LE dahil dyan ko siya na-shoutout yung mga comments nyo at dyan din tayo nagsasagawa ng Q&A. And as usual, huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang ating TikTok at Facebook page. Ang link sa mga yan ay makikita nyo rin sa ating description. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado Kita-kits sa susunod nating video sa susunod na taon dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala Mga ka-LE, sana nagkising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!